Hindi alam ng instructor kung ano ang sasabihin. Faye, batang ito, talagang inaalagaan mo ang batang ito. Sige na nga, pumapayag ako sa iyo. Talagang ang si Third Master ang pinakamabait. Hindi dapat ito ipagpaliban. Kapag lumabas na si Yeming, aalis na tayo. Sister Faye, saan tayo pupunta paglabas ko? Napakabilis naman. Bata, hindi ka ba tanga? Ang Library Pavilion ay isang magandang lugar. Ang manatili pa roon ng kaunti ay mas makakabuti sa iyo. Tunay ngang isang hanggal na bata. Ang mga ordinaryong first-year students, paano sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Pangunahin kasing ang mga teknik sa loob ay walang maitutulong sa akin, kaya pagkatapos maglakad-lakad ng isang ikot, lumabas na ako agad. Nainis ang dalawang kasama ni Liu Fei. Anong sinabi mo, bata? Ang mga mahalagang aklat ng East Chi Academy ay inipon ng paisa-isa mula pa noong itatag ito hanggang ngayon. Tapos ikaw, wala ka man lang pinansin ni isang aklat. Sabihin mo ulit, tingnan natin kung hindi kita bubugbugin, bata. Third grandfather, huwag kang magalit, hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Huwag na nating patulan ang bata. Yamang hindi ka interesado sa Library Pavilion, kung gayon, dumiretso na tayo sa Legendary Stonewall. Legendary Stonewall. Anong lugar iyon? Sa mga aklat ng akademya, walang nakasulat tungkol doon. Iyon ang lugar kung saan naroon ang mga will projections ng mga pinakamahuhusay na henyo sa kasaysayan ng East Chi Academy. Pagpasok doon, maaari kang makipaglaban sa kanila. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Iwinasiwas ng tagapamahala ang kanyang kamay. Dahan-daang bumukas ang isang pinto sa harapan. Isang batong pader ang lumitaw. Ang Library Pavilion, pala ay isa lamang pagkukunwari. Para sa isang akademya, ang Library Pavilion ay tiyak na isang mahalagang lugar. Ang gamitin ito bilang pagkukunwari, kung gayon, ang Legendary Stonewall ay may napakataas na katayuan. Hindi tama, ang batong pintong ito ay isa ring pagkukunwari. Ang tunay na anyo nito ay isang transmission array. Ngunit, paano binubuksan ang array formation na ito? Karapat-dapat pag-aralan. Isang sira-sirang pinto, ano pa ang kailangang pag-aralan? Hindi pa ba tayo papasok para lumaban? Ang pag-iisip ng batang ito ay talagang kakaiba. May bumukas na pinto, pinag-aaralan pa. Ang kanyang antas sa array formation ay napakataas. Marahil ay nakita niya ang kahusayan ng pasukan, kaya gusto niyang unawain ito sandali. Sige na, kung ano ang sabihin mo, iyon na. Ang iba, hindi ko masasabi, pero kanina, nang matamaan ko ang kanyang binti, naramdaman kong hindi masama ang physique ng batang ito. Ang elite class ng akademya, ay hindi niya kapantay. Ngunit, Faye, batang ito ang unang pagkakataon na nakita kitang ganito kainteresado sa isang mag-aaral. Pinahahalagahan mo ba siya ng ganoon? Third grandfather, alam nyo naman pong hindi ako katulad ng ibang mga instructor na madalas magyabang. Ang ugali ko ay hindi rin maganda, wala pa akong gaanong nagawang tagumpay, at lalong hindi ako nangangako ng anumang benepisyo sa kanya. Ngunit kahit ganoon, pinili pa rin niya ako. Kaya gagawin ko rin ang lahat para turuan ng mabuti ang mag-aaral na ito. Hindi ko inaasahan, ang espasyo sa likod ng batong pinto ay napakalawak pala. Mas malaki pa kaysa sa Library Pavilion. Ang mga larawan sa pader, marahil ay ang mga pinakamahuhusay na henyo sa iba't ibang panahon ng akademya. Ang pagkakaguhit ay parang totoo, tila mabubuhay anumang oras. Sa sandaling iyon, isang malakas na rumble ang narinig. Isang puting usok ang bomb alert kay Yeming. Ang larawan sa pader ay lumitaw. Nakatayo si Yeming sa harap nito. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang mga batong pader na iyan ay mga will projections ng mga sinaunang tao, kontrolado ng isang malaking array. Will projection. Hindi ba't iyan ay bagay na tanging martial ancestors lamang ang makakagawa? Hindi kaya. Ang tunay na katawan ng mga taong ito ay pawang mga martial ancestors. Hindi lamang martial ancestors, mayroon ding hindi kakaunting mga projections ng martial saints, kahit pa martial gods. Kung nais ni Master na lumalim pa, iisa lamang ang daan para makadaan. Mabuti na lang at lahat sila ay lumalabas gamit ang third grade martial artist realm.
Maaari tayong lumaban. Hayaan mong subukan ko, ang mga maalamat na personalidad sa kasaysayan ng akademya. Nagsimula ring gumalaw ang projection. Ang lakas. Ang taong ito ay gumagamit ng isang king-grade sword technique. Hindi lamang iyon, sa kanyang sword chi ay may nakatagong yuan chi. Bawat hiwa ay may napakalakas na puwersa. Tinaas ni Yeming ang kanyang mahalagang espada gamit ang dalawang kamay, naghanda para sa malag. Kahit pareho kami ng realm, sa direktang paghaharap, wala akong makuhang kalamangan. Hindi nga may kakaila na tinawag silang mga henyo ng alamat. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa East Chi Academy. May 3 taong tahimik na nagmamasid kay Yeming mula sa malayo. Li Chunfeng, Academy Head ng East Chi Academy. Matagal ng panahon mula nang may nakita akong mag-aaral na humahamon sa legendary Stonewall. Umaasa akong hindi ako bibigwin ng batang ito. Owa, sino ito? Nagagawang makipagsabayan sa projection ni Long Aoshan. Tunay ngang isang henyo. Si Long Aoshan ay mayroong saint body physique. Noon, siya ang numero 1 swordmaster sa ating East Chi Academy. Kahit pa pumasok siya sa Azure Dragon Academy, mapapabilang pa rin siya sa top 10. Pagkatapos, naging isa siyang dakilang martial saint, tumulong sa ating imperyo na palawakin ang teritoryo sa labas. Malaki ang kanyang mga nagawa. Ang makipaglaban sa kanya hanggang sa ganitong antas, hindi talaga pangkaraniwan. Academy Head, ano po ang tingin ninyo sa batang ito? Siya ay dinala ni Old Man Liu Fei. Marahil ay bagong mag-aaral. Sa tingin ko, hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa labang ito, natatakot akong matatalo ang projection ni Long Aoshan. Interesante. Ang legendary Stonewall na ito ay inayos ayon sa lakas mula noon hanggang ngayon. May kabuo ang 50 tao. Ang lakas ni Long Aoshan ang pinakamababa, nasa ika-50 pwesto. Ang projection ng Academy Head ay nasa ika-30 pwesto, hindi naman kalapitan sa unahan. Kung magagawang talunin ng batang ito ang projection ng Academy Head, magiging interesante iyon. Ganoon ba? Kung ganyan ang inaasahan ninyo, bakit hindi tayo pumusta? Kung magagawang talunin ng batang ito ang ika-30 pwesto, talo ako sa inyo ng tig-1 banga ng Heavenly Brew bawat isa. Kung hindi niya matatalo, bawat isa sa inyo ay talo sa akin ng tig-1 banga ng Heavenly Brew. Nagtawanan ang dalawa. Sige, bagamat mahirap makuha ang Heavenly Brew, hindi naman namin maaaring sirain ang kasiyahan ng Academy Head. Kung gayon, pumusta tayo. Sa loob, si Yeming at ang projection ni Long Aoshan ay nagpalitan na ng daan-daang atake gamit ang espada, hindi pa rin matukoy kung sino ang mananalo. Tumayo ng matatag si Yeming. Oras na para tapusin ang laban. Two forms sword art, Yuan by ring. Dahan-daang naglaho ang projection ni Long Aoshan. Hindi talaga madaling kalaban. Ngunit, ang mga taong ito, malamang hindi nila ako bibigyan ng oras para magpahinga. Agad na may isa pang lumitaw. Oras na para lumabas si Ghost Staff Wuyong. Ang taong ito ay may talento ngunit huli nang nakilala. Noong 25 taong gulang siya, martial artist pa lamang. Pagkatapos, palakas siya ng palakas. Ang kanyang staff technique ay kahanga-hanga. Tinagurian siyang staff saint. Ang yin-yang staff technique ni Wuyong ay kayang gawing himala ang ordinaryo, halos katulad ng prinsipyo ng two-form sword art na ginagamit ng batang ito. Kung sapat ang pangunawa ng batang ito, marahil ay may matututunan siya. Ang taong ito, marahil ay hindi rin madaling kalaban. At saka, ang sunod-sunod na labang ganito ay medyo dehado para sa akin. Ang pinakamagandang opsyon ay tapusin ito ng mabilis. Yuan by ring. Ginamit ni Wuyong ang kanyang tungkod para salagin ang espada ni Yeming, ang Yuan by ring, nagawa niyang pigilan. Tumalon siya at gumanti ng atake kay Yeming. Ang bilis. Ngunit nakapaghanda pa rin ako. Nagulat si Yeming, tinamaan ng tungkod ni Wuyong ang kanyang mukha. Napaatras siya ng ilang hakbang. Ha. Interesante. Napaka-interesante. Sa parehong realm, nagawa mo akong paatrasin ng ganito. Simula nang makilala ko si Beiming, ito ang unang pagkakataon. Hindi nga may kakaila ang mga maalamat na mag-aaral ng East Chi Academy. Tunay ngang magagaling.
Kung gayon, hindi na rin ako maaaring magtago pa. Ginamit ni Yeming ang Tai Yi Divine Calculation, nakita ang mga galaw ni Wuyong, nakita ko na. Ang taong ito, gustong atakihin ang ibabang bahagi ng aking katawan. Nakita ko na ang kanyang susunod na hakbang. Gagamitin ko ang instant step papunta sa kanyang likuran. Split. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ko na siya. Yuan Bai Ring. Sa sandaling iyon, biglang inihagis ni Wuyong ang kanyang tungkod papunta sa likuran. Nagulat si Yeming, hindi na kailag. Ano? Isang malakas na tama sa baba ang tinanggap ni Yeming, napasokan ng dugo. Pagkatapos, bumalik ang tungkod sa kamay ni Wuyong. Si Yeming naman ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Paano nangyari iyon? Hindi kaya, may mata siya sa likod. Mayroon din siyang deduction technique. Ang Tai Yi Divine Calculation, malinaw na nakita ko ang kanyang kahinaan. Bakit nag-antay pa rin ako? Sabi ni Beiming, Master. Huwag kang mataranta. Panatilihing kalmado ang isip. Ang Yuan Bai Ring, nasira na nga, pati ang Tai Yi Divine Calculation ay walang silbi. Sa parehong realm, bakit mas malakas pa siya sa akin ng ganito? Hindi kaya, siya rin ay may perfect foundation. At saka, ang lakas niya, mas malakas pa kaysa sa akin. Sabi ni Beiming, Master. Magising ka. Huwag kang malinlang ng kanyang panlabas na anyo. Nagulat si Yeming, may napagtanto. Panlabas na anyo, nakakalinlang. Kailangan kong tingnan ng malinaw. Talaga, bang mas malakas siya sa akin? Ang matamaan ng ganito, hindi ba't problema ko ito mismo? Problema ko mismo. Tama nga. Kung iisipin, ang problema ay talagang nagmula sa akin. Kung ito ay isang martial arts competition, ang seluhin ang bawat atake, ang masugatan ang katawan, ay mga bagay na normal lamang. Ang isang atake o kalahating teknik na mapunta sa dehado ay maituturing ding normal. Ngunit ako, dahil nataman ako at nasugatan, nalito ang aking isipan. Ang nasa isip ko lang ay gamitin ang absolutong lakas para mabilis na supulan ang kalaban. Hindi ko pinag-isipang mabuti kung anong paraan ang ginamit ng kalaban para sirain ang aking atake. Kaya ako nabigo ng ganito. Kaya pati si Beiming ay hindi na nanood pa. Sa huli, ang pagkakaroon ng ganitong sitwasyon ay dahil pa rin sa, hindi ko kayang seryosohin ang kalaban. Mula pa noon, lagi akong lumalaban sa mga kalaban na mas mataas ang antas. Biglang humarap sa isang henyo na kapantay ng antas, pagkatapos manalo sa isa, ang kamalayan sa aking puso na minamaliit ang kalaban ang nagdulot ng ganito kalaking pagkatalo. Kung iisipin, hindi ko pa talaga nagamit ang mga paraan para harapin ang mga staff users. Maraming giant force slash at illusion steps ang maaari kong gamitin. Dahil lang sa isang maliit na pagkatalo, nalito na ang aking isipan. Nakakahiya, sabi ni Beiming, si Master ay may perfect foundation, napakaraming natutunan. Hindi kailangang matakot sa anumang henyo. Ngunit hindi rin maaaring maliitin ang kalaban. Master, kailangan mong tandaan, ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang invincible. Sa kasaysayan, napakaraming henyo ang namatay ng maaga dahil sa kayabangan. Kung ito ay tunay na laban, kung ang ginamit ng kalaban ay espada, sa mga ataking iyon kanina, patay na si Master. Tama ka, ngunit, ang pagkakatama kanina ay hindi naman nasayang. Naramdaman ko na ang kanyang staff technique ay naglalaman ng kahulugan ng pagbabago ng yin-yang, katulad ng aking two-form sword art. Gamit ang pagbabago ng yin-yang, nagawa niyang punan ang kanyang kahinaan at gumanti. Ang puntong ito, kung kaya itong gawin ng kanyang staff technique, kaya rin itong gawin ng aking two-form sword art. One Yuan Jin rates two forms are yin-yang. Ang itaas ay yang, ang ibaba ay yin. Ang langit ay yang, ang lupa ay yin. Ang galaw ay yang, ang tahimik ay yin. Ang yin at yang ay nagbabanggaan, lumilikha ng lahat ng bagay. Sa oras, sa lahat ng bagay, tiyak na mayroong daw ng yin at yang. Sumugod si Wuyong. Two-form sword art, rear guard stance, shadow ring. Interesante. Nagawa pang mag-breakthrough sa gitna ng laban. Kung lalaban pa siya ng ilang beses, ang kanyang sword technique ay marahil magiging great achievement.
Ang two-form sword art great achievement, napakalakas niyan. Kung magbe-breakthrough pa siya ng isang hakbang, baka nga talagang makarating siya sa ika-30 pwesto. Mukhang ang dalawang banga ng alak na ito ng Academy Head ay matatalo na nga. Pagkatapos ni Ghost Staff, si Yeming ay palakas ng palakas habang lumalaban. Sa ilalim ng walang tigil na pagsasanay sa tunay na laban, ang kanyang two-form sword art ay sa wakas umabot na sa great achievement. Nang labanan niya ang ika-6 na tao, ginamit niya ang 200 na palitan para manalo. Hindi na mamalayan, 3 oras na ang lumipas. Bagamat hindi pa ako nasisiyahan, kung lalaban pa ako, maantala ang grand competition bukas. Sa ngayon, mas mabuting bumalik muna. Anong ginagawa ng batang ito? Bakit hindi na siya lumalaban pa? 6 pa lang ang natatalo niya. Mabuti na ring hindi lumaban. Hintayin siyang magpahinga sandali, pagkatapos ay lumaban ulit. Hindi ba't mas maganda kung makukumpleto niya ito? Makukumpleto. Haha. Kung gayon, siya na ang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng East Chi Academy. Bagamat ang ganitong bagay ay halos imposible, ngunit talagang inaabangan ko ito. Sa sandaling ito, lumabas si Yeming at nakita si Liu Fei, nagawa mong tumagal ng 3 oras sa ilalim ng mga kamay ni Long Aoshan. Hindi halata, ang batang ito ay napakagaling pala. Anong pakiramdam? Anong epekto? Iyon ay isang napakahalagang karanasan sa tunay na laban. Ang epekto ay napakaganda. Mabuti na lamang at sa tulong ng mga projections ng ilang mga seniors, ang aking sword technique ay umabot na sa great achievement. Ilang mga seniors. Teka, hindi kaya, natalo mo ang mga legendary geniuses sa loob. Tama po, natalo ko ang 6. Dahil ayokong maantala ang grand competition bukas, kaya umalis muna ako. Napakagaling. Noon, umaasa lang akong matatalo ka at makakapulot ng karanasan. Hindi ko inaasahan, ang iyong lakas ay umabot na pala sa antas na kaya mong talunin ang kalaban. Sa grand competition na ito, mas may tiwala na ako. Kaya pala pinapunta mo ako doon para mabugbog. Hindi ko inaasahan, ang batang ikaw ay ganito pala kalakas. Pagkatapos ng kompetisyon, bumalik ka ulit doon. Subukan mo kung hanggang saan talaga ang iyong limitasyon. Kinabukasan, sa Martial Artist Square ng East Chi Academy. Sa East Chi Academy, bawat taon ay magdaraos ng isang Academy Grand Competition. Ayon sa lakas at potensyal, ang mga mag-aaral na nagpatala ay hahatiin sa mga klase. Sa kompetisyong ito, ang ating klase ay may kabuoang 18 na kalahok. Ang mga competition cards ay naibigay ko na sa inyo. Nasa itaas niya ng inyong laban order, na magpapasya sa inyong mga kalaban. Lahat kayo, kailangang magsikap. Tandaan, huwag maliitin ang kalaban. Magkamit ng magandang pwesto. Ang mga salitang ito, sa panlabas ay para sa amin, pero sa totoo lang, para kay Yeming talaga iyan. Tama, sa antas natin, mangangahas pa ba tayong maliitin ang iba? Tama, tama, tama. Ang hindi maging punching bag na bubugbugin ay maganda na. Anong pinagsasabi ninyo? Si Instructor Liu Fei ay kilala sa pagiging patas at makatarungan. Talagang isang huwaran sa mundo ng mga instructor. Napakarami naming natutunan. Napakaraming benepisyo. Tama, tama. Ang grand competition na ito, hindi lamang para kay Yeming, para sa inyong lahat din ay napakahalaga. Huwag na nating pag-usapan ang huling Loi Dai match. Ang makalusot sa unang 3 yugto ng Grandmaster Selection ay hindi rin madaling bagay. Ayon sa karanasan ng mga nakaraang taon, sa unang yugto ay kalahati na ng mga tao ang matatanggal. Sa ikalawang yugto, kalahati ulit. Sa ikatlong yugto, 8 bahagi ng mga natitira ang matatanggal. Huwag ninyong tingnan na ang bilang ng mga kalahok ngayon ay mahigit 6,000. Sa huli, ang makakaakyat sa Loi Dai ay iilandaan lamang. Kung makakalaban ka sa Loi Dai at makapasok sa top 50, makakatanggap ka ng malaking gantimpala. Narinig kong para makapasok sa elite class, kailangang makapasok sa top 10. Napakahirap nitong gawin. Ngunit hindi rin kayo dapat panghinaan ng loob. Maaari ninyong itakda ang inyong layunin na makapasok sa top 50. Kahit pa ang makalusot lamang sa Earth Master Selection ay ayos na.
Ang karanasang makukuha sa martial arts competition ay napakahalaga rin. Umaasa akong lahat kayo ay makakaabante. Unang yugto, magsimula. Inaanyayahan ang mga mag-aaral na bumuo ng grupo ng 500 tao. Isa-isang lumapit sa Greenwood, testing pillar, at simulan ang strength test. Nagsimula na. Magsikap kayo. Ang paraan ng pagsusuri ay napakasimple. Kailangan lamang gamitin ang buong lakas para sumuntok ng isang beses sa Greenwood. Ang array formation sa loob ng Greenwood ang magpapakita ng resulta. Sa kompetisyong ito, sino mang may lakas na mas mababa sa 50,000 Jin ay agad na matatanggal. Ang unang tao ay nagsimula ng sumuntok sa Greenwood, Lintek. Kaunting liwanag lang. 49,000 Jin. Tanggal. Ang isang martial artist na may ganitong lakas. Kung sa Crimson Sun Sect, tiyak na mapapabilang sa mga nangunguna sa inner sect rankings. Hindi nalalayo kay Jaurit iyan. Dito, maituturing lamang siyang hamak na isda. Hindi ko alam kung dapat kong sabihing masyadong mahina ang Crimson Sun Sect o masyadong malakas ang East Chi Academy. 69,000 Jin. Pasado. 73,000 Jin. Tanggal. 88,000 Jin. Pasado. 36,000 Jin. Anong klaseng pagpaparehistro ito? Tanggal. TSK. TSK. Ang kalidad ng mga mag-aaral ngayong taon ay hindi pantay. Hindi ko alam kung yung batang pumasok sa Legendary Stonewall kahapon ay nagpatala. Talagang inaabangan ko ang kanyang resulta. Ako na. Ang taong ito, parang medyo pamilyar. Naalala ko na. Siya yung pangalan na nagpalipas ng gabi sa silid ni Miruyu. Hindi ko alam kung gaano kalakas siya. Para mapansin ni Miruyu, marahil ay napakagaling. Sa isip ni Yeming, basta makalusot lang sa paunang pagpili, ayos na. Hindi kailangang masyadong magarbo. Basta sumuntok lang ng isa, okay na. Ang batang ito, hindi ginamit ang buong lakas. Ang suntok na ito, marahil ay nasa 7 hanggang 8,000 Jin lang. Sabi ng dalawang matandang instructor sa isa't isa, may pakialam pa ba tayo sa kanya? Hindi naman ginamit ang buong lakas. Ano pa ang titingnan natin? Tingnan mo ako, aasikasuhin ko siya. Ang Yuan Chi ng matandang instructor ay lumipad diretso sa indicator ng Greenwood, na agad nagbago. Nagulat si Yeming, natulala. 1,000 Jin. Ha ha ha. 1,000 Jin. Mukhang isang mahinang nilalang. Ang ganitong antas, napansin pa ni Sui Beauty. Ang pangit naman ng taste ni Miruyu. Ako na. Kahit isang daliri ko lang, sapat na. Anong nangyayari dito? Kanina, may kakaibang Yuan Chi na ipinasok sa Greenwood. Sabi ni Beiming, marahil ay may nakapansin na hindi ginamit ni Master ang buong lakas kaya gumawa ng kalokohan. Ang makagawa nito ng palihim, ang kabilang panig ay hindi bababa sa martial ancestor. Marahil ay mataas na opisyal ng akademya. Ang suntok ko kanina, medyo tumabingi. Nais ko pong humiling na sumuntok ulit. Sige, kahit ano paman, ang 1,000 Jin ay talagang napakababa. Sumuntok ka pa ng isa. Ha ha ha, dahil sa pagkakamali kanina kaya 1,000 Jin lang. Kahit walang pagkakamali, hindi pa rin naman gaanong kalaki. Pinakamagaling na, makakuha ng 30,000 Jin. TSK. TSK. Ang antas na. Ito, ay talagang mahina. Wala nang sasabihin pa. Pagbalik, liligawan ko agad si Miruyu. Yumapak si Yeming para kumuha ng puwersa. Kung gusto ninyong makita ang buong lakas ko, kung gayon, ipapakita ko sa inyo. Itinoon ang lakas ng buong katawan sa kanang braso, maaaring magpakawala ng atakeng doble ang lakas. Ang suntok ni Yeming ay nagpakawala ng malakas na puwersa na kumalat sa paligid. Lahat ng tao ay nagulat at napanganga. Ang indicator ng Greenwood ay umilo ng husto. Ang lakas ng isang suntok na ito ay 300,000 Jin. Lahat ay natigilan. Teka, hindi ako nagkamali ng dinig. Ilan daw? 300,000 Jin. Lintek, sa mga first-year students, sino ang makakasuntok ng ganito? Ito ba'y lakas na kayang taglayin ng isang martial artist? Ang Greenwood ay may espesyal na force-bearing runes. Pero nagawa pa ring masira ng ganito. Nagpapatunay na ang kanyang lakas ay lumampas na sa limitasyon ng martial artist.
Palitan ang Greenwood na ito. Academy Head. Natatandaan ko, ang lakas ng pagsabog ninyo noong nasa martial artist realm kayo ay hindi umabot sa ganitong antas, hindi ba? Ang batang ito ay talagang isang halimaw. Tama ka. Ayon sa lakas na ipinapakita niya ngayon, ang mga ordinaryong instructor ay hindi na siya kayang turuan. At tayo naman, may mga posisyon tayo, hindi rin madaling kumuha ng disipulo. Marahil ay kailangang tawagin pabalik ang batang iyon. Hindi ba't nasa battlefield siya ngayon? Gusto ninyong tawagin siya pabalik mula sa battlefield para maging instructor ni Yeming. Talagang pinag-iisipan ninyo ito ng husto. Ngunit, kung sa bagay, siya lang din naman ang kayang pumihil kay Yeming. Hindi pa napapagpasyahan ang lahat. Magpatuloy tayong manood. Ang ikalawang yugto ay pagsusuri sa bilis. Kailangan ninyong makalusot sa obstacle tunnel. At kailangan ding iwasan na matamaan ng mga mekanismo sa loob. Ang mag-aaral na matamaan ng 3 beses ay matatanggal. Ang bilis. Nawala na. Ang mga mekanismo. Hindi man lang siya mapigilan. Anong step technique iyon? Nagagawa pang lumikha ng mga ilusyon. Ang ikatlong yugto ay pagsubok sa kabuoang lakas sa laban. Para makalusot, kailangang tamaan ng Iron Man ng hindi bababa sa 3 beses. At makatakas mula sa pagtugis ng Iron Man. Lintek, pati ang Iron Man, winasak din. Lahat ay winasak mo na. Ano pa ang eye test namin? Dahan-dahan lang. Magtira ka naman ng 2 para sa amin. Ha, ang batang ito, mukhang nainis na sa iyong mga hadlang. Nagsimula nang magwala. Interesante. Ang init ng ulo na ito, bagay sa aking personalidad. May itsura ko noong araw. Academy Head. Kayo noon, ay yung tipo na gumagawa ng gulo ng patago. Hindi kasing lantarang tulad niya. Pagkatapos ng 3 yugto ng pagsala, ang bilang ng mga mag-aaral mula sa 6,000 sa simula ay bumaba na lamang sa 248. Ang focus ng grand competition ay lumipat na sa Loiday. Naghihiyawan at nagche-cheer ang mga tao sa ibaba. Boss, sa wakas, nakita ka na rin namin. Zhang Heng. Anong nangyari? Grand selection, walang nangyaring hindi inaasahan, hindi ba? Maayos na nakalusot. Ikaw naman. Natatandaan kong sumali ka sa grand competition sa Martial Master Area, hindi ba? Bakit napunta ka rito sa akin? Hehe, kakaunti lang ang mga Martial Masters. Natapos ko ng labanan ang unang round. Habang nagpapahinga, pumunta ako rito para panoorin ka, boss. Boss, tingnan mo, si Miruyu, dumating din. Ngunit, mukhang natatakot siyang makaistorbo sa iyo. Hindi siya nang ahas na lumapit para manood sa iyo. Nagtatago siya doon sa gilid, sumisilip. Nakita ni Yeming ang anino ni Miruyu. Nang mapatingin si Yeming, nagulat ito at mabilis na nagtago. Ano naman ang nakakahiya doon? Noon, dahil sa chismis tungkol sa inyong dalawa, hindi ba't hinarang ka sa pinto ng mga nanliligaw sa kanya, nagtago ka ng 1 buong buwan? Siya, marahil ay nararamdaman niyang kasalanan niya kaya nahihiya siyang humarap sa iyo. Dahan-daang lumakad si Yeming palapit. Kaibigan lang naman tayo. Kung dumating na, sama-sama na lang tayong manood. Hindi kailangang pansinin ang tingin ng iba. Sa sandaling ito, may isang taong nakatitig ng masama kina Yeming at Miruyu, TSK. Hindi ko inaasahan, nakuha ng batang iyon si Miruyu. Qin Shen. Natatandaan kong matagal mo nang nililigawan si Miruyu. Kailangan mo ba ng tulong ko para maglabas ng kaunting galit? Isang hamak na martial artist lang naman. Hindi na kailangang abalahin pa si Vice Leader. May sarili akong paraan para harapin ang magkasintahang aso't pusa na ito. Tandaan mo, kapag kumilos ka, gawin mo ng palihim. Hindi pa oras para lantaran nating kalabanin ang Yin Yang Gang. Malapit na nilang malaman ang kahihinatnan ng pagkagalit sa ating Black Dragon Cult. Loiday numero 9. Ika-4 na laban. 107 laban sa 45. 2 mag-aaral, umakyat na kayo sa entablado. Kamusta? Ako si Han Xiangmei. Yeming. Pakiusap, maging mahinahon ka, Maymay. Laging panalo saan man lumaban, Maymay. Walang tatalo sa buong mundo, Maymay. Tiyak na panalo. Bata,
Kung mangangahas kang talunin ang aming maymay, hindi ka patatawarin ni Lolo. Pakiusap, huwag ninyong pansinin. Maglalaban tayo ng patas. Sige, mabilis kong tatapusin ang laban. Sa isip ni Yeming, mukhang sa likod ng bawat magandang babae ay may isang grupo ng mga tagapagtanggol. Agad niyang itinutok ang Yuan Chi sa kanyang palad, nagpakawala ng illusion fist. Ginamit ni Yeming ang destructive finger para salagin ang lahat ng suntok ni Xiangmei. Sa sandaling ito, nagbanggaan ang kanilang mga palad. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, napaatras si Xiangmei. Malakas siyang yumapak sa sahig ng entablado para mapanatili ang balanse. Napakalakas na puwersa. 10 palitan pa lang naming laban, namanhid na ang kamay ko at nawalan ng pakiramdam. Ang lakas ng taong ito. Talagang nakakakilabot. Hinding-hindi ako maaaring makipagsabayan sa kanya sa lakas. Mabuti na lang, ang aking Azure Dragon Steps ay umangat kamakailan. Maaari akong umasa sa bilis para makipaglaro. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw si Yeming. Sa isang iglap, nasa likuran na siya ni Xiangmei. Nagulat si Xiangmei nang mapagtanto. Ang kamay ni Yeming ay malapit nang dumampi sa likod ng kanyang ulo. Lalaban pa ba ako? Huwag mo na akong labanan. Sumusuko na ako. Hindi lang malakas, ang bilis pa. Masyadong foul. Sa sandaling ito, may kung anong bagay ang lumipad patungo kay Yeming. Mabilis niya itong nahawakan gamit ang kanyang kamay. Isang dahon ng gulay. Malinaw na babae ang kalaban, walang kahihiyan. Sa harap ng isang dalagang tulad ng bulaklak, nagawa mo pang umatake. Bugbugin mo ang aming maymay hanggang mamaga ang kamay niya. Ang pagbugbog sa isang babae, anong galing doon? Kung may tapang ka, makipagsuntukan ka kay Lolo dito. Sa martial arts, ano pa ang pinagkaiba ng lalaki at babae? Kung ito ay tunay na laban, makakahingi ka ba ng buhay sa pamamagitan ng pagdila? Isang grupo ng mga hanggal na nabubuhay pa sa lampin. Sa sandaling ito, isang dahon ang lumilipad patungo sa kanya. Biglang may isang karayom na sumunod dito. Nagulat si Yeming at umiwas. Tahimik siyang nag-isip sandali, sino kayang hamak na traidor ang umatake ng patago? Hindi nangangahas na ipakita ang pagkatao. Mabuti na lang at natutunan ko na ang illusion step kamakailan. Kung hindi, talo na ako. Hindi ako. Walang kinalaman ito sa akin. Nag-aaway pa rin kami, paanong makakakilos? Walang kinalaman sa amin. Hindi sinasadya. Junior brother, huwag kang magalit. Hindi lang ako nag-ingat, nadulas ang kamay ko. Si Qin Shen, yung gagawang iyon. Noong huli, hindi niya ako naharang. Ngayon, malinaw na masamang balak ang ginawa niya kay Yeming. Tingnan mo ako, papatayin kita. Gusto ko ring iganti si boss. Ngunit narito ang mga opisyal ng akademya. Sa harap nila, ang pribadong laban ay hindi biro. Magtimpi ka muna. Pagkatapos, humanap tayo ng ibang pagkakataon para patayin ang batang iyon. Ito ay aksidente lamang. Mabuti na lang at hindi nasaktan si junior brother. Hindi naman siguro ako mapaparusahan ng instructor, hindi ba? Isang perpektong pagkakataon, nagawa pa niyang iwasan. Mabuti na lang at ang aming Black Dragon Cult ay may kakilala sa mga matataas na opisyal na instructor na ito, kaya hindi malaki ang problema. Dahil ito ang unang paglabag mo, sa pagkakataong ito, hindi ka parurusahan. Kung mabigat na kasalanan, ikaw mismo ang pumunta sa disciplinary hall para tanggapin ang parusa. Sa susunod, hindi na ito uulitin. Aksidente lang naman. Magpatuloy na kayo. Hindi na ako mananatili pa para makaistorbo. Tumayo ka dyan. Pagkatapos umatake ng patago, aalis ka na lang. Yamang narito ka na. Bakit hindi tayo maglaban sandali? Ako, si Yeming, ngayon, hinahamon kita sa isang life and death loiday. Nangangahas ka bang tanggapin? Ito, siya ay isang second-year student. Isang martial master. Baliw na ba si Yeming? Makatarungan ba ito? Kasalukuyan pang nagaganap ang kompetisyon. Paanong magkakaroon ng life and death match? Isang third-grade martial artist, nangangahas humamon ng life and death match sa isang martial master. Hindi ba't naghahanap siya ng kamatayan? Life and death loiday. Ha ha ha. Bata,
Mukhang sawa ka na talaga sa buhay. Ako, si Qin Shen, tinatanggap ko. Ang life and death loiday ay tungkol sa personal na alitan. Ang paggamit ng oras at lugar ng academy competition ay hindi angkop. Mas mabuting tanggihan na lang. Sa isip ni Yeming, ang transmission na ito ay boses ng academy head. Hindi ba't nasa Grand Martial Master area siya? Bakit napunta siya rito sa martial artist area para magpas siya sa laban? Hayaan silang maglaban. Ayon sa mga patakaran ng gantimpala. Ayos lang din sa akin. Academy Head, mabuti silang lahat. Yamang nagkasundo na kayong dalawa. Kung gayon, dito nagaganapin ang life and death loiday match. Hinihikayat ng akademya ang mga labang buhay at kamatayan na lumalagpas sa antas. Kung magtatagumpay ang humahamon, batay sa agwat, bibigyan ng mas malaking gantimpala ang mas mababang antas na disipulo. Tuntunin ng gantimpala, martial artist laban sa martial master 2,000 yuan, martial artist laban sa grand martial master 10,000 yuan, laban sa mas mataas ng isang minor realm 3,000 yuan, si Qin Shen ay isang first level martial master. Si Yeming ay isang third grade martial artist. Mas mababa ng 2 minor realms at isang major realm. Kung mananalo siya, makakatanggap siya ng gantimpalang 1,000,000 martial ancestor coins. Diyos ko, ang laking halaga niyan. 1,000,000 martial ancestor coins. Kahit pa 10 milyon, ano naman ang silbi? Paanong mananalo ang isang third grade martial artist sa isang first level martial master? Ang perang ito, ay parang pagguhit lang ng numero. Imposibleng makuha. 2 minor realms at isang major realm. Napakahirap talunin. Ang mga henyo sa kasaysayan ng akademya na nakarating sa ganitong antas, sa loob ng legendary Stonewall, lahat sila ay kilala sa top 5. Talaga bang mananalo si Yeming? Ito, masyadong malaki ang agwat ng realm. Paano na ngayon? May paraan ba para pigilan ang laban? Kung hindi, aatake na rin ako ng patago. Parusahan kung parusahan. Pinakamasama, mapaalis sa akademya. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay si Yeming. Huwag kang mag-alala. Si boss, tiyak na mananalo. At saka, mayroon pa akong, hindi kakaunting kita. Paano mo nasabi iyan? Hehe, si boss, nag-transmit sa akin kanina. Susunod, ganito ang gagawin natin. Academy Head, 1,000,000 martial ancestor coins, hindi maliit na halaga iyan. Halos katumbas na ng yaman ng ilang mas mahihinang silver aristocratic families. Paano kung manalo si Yeming? Kung mananalo siya, nagpapatunay lamang na ang kanyang halaga ay mas mataas pa kaysa sa mga numerong ito. Ibigay mo sa kanya, ano naman ngayon? Nagsimula ng magingay ang mga tao sa ibaba. Pusta na. Pusta na. Yeming laban kay Qin Shen. Life and Death Grand Loiday. 1 laban sa 10. Halina kayo. Pumusta na. Tingnan ninyo rito. May nagbukas ng pastahan. Hindi ba't parang libreng pera na ito? Nang ahas pa talagang magbukas. Pusta na. Pusta na. Bilisan nyo. Pumusta na. 1 laban sa 10. Martial artist na lumalagpas sa antas. Hinahamon ang martial master. 1 labang 100 taon bago maulit. Kapag nahuli kayo, wala na kayong kikitain. Bilisan nyo. Sinong humipo sa puwit ko? Kapatid, naapakan mo ang paa ko. Libreng pera. Sino ba namang ayaw? Pupusta ako kay Qin Shen. 1,000 martial monarch coins. Pupusta ako kay Qin Shen. 1,000 martial ancestor coins. 300 martial ancestor coins. Ano pa bang pipiliin? 10,000 Fu talisman coins. Pusta kay Qin Shen na mananalo. Ang panalo ay 1 lang sa 10. Mababa man, may kikitain pa rin. Pusta kay Qin Shen. Sa sandaling ito, may pumusta kay Yeming, pusta kay Yeming. 10,000 martial ancestor coins. Pusta kay Yeming. Marami ka bang pera na walang mapaggastusan? Kahit alam pa ng lahat na hindi simple ang relasyon ninyo ni Yeming, hindi mo naman kailangang pilitin ng ganito. Hindi kaya, tanga siya. Sa tingin ko, si Miruyu ay alam ng patay na si Yeming, hindi kayang harapin ang katotohanan, kaya nabaliw. May punto ka. Kapag namatay na si Yeming, aaliwin ko siya. Baka sakaling magkaroon ng pagkakataon na umangat sa buhay.
Ikaw ang mamamatay. Kahit mamatay na kayong lahat, hindi siya mapapahamak. Gusto ko siyang pastahan. Kung hindi ko lang naubos lahat, ang faux talismans na itinago ko para ibenta at gawing pera. Pupusta rin ako ng 10,000. Ngayon, itong mga ito na lang ang natira kong pera mula sa paggawa ng mga misyon nitong mga nakaraang taon. Interesante. Talagang napaka-interesante. Ganito kasaya. Bilang vice leader, hindi naman pwedeng hindi ako magpakita ng kaunti, hindi ba? 80,000 martial ancestor coins. Pusta kay Qin Shen. Lintek. 80,000 martial ancestor coins. Hindi nga may kakaila na siya ang vice leader. Napakagalante. Ang Black Dragon Gang ay mayaman. Ang pagbugbog sa kanya. Ang mga kamao ay kumikita ng hindi kakaunti. 80,000 martial ancestor coins, maliit na bagay lang naman. Pati ang leader at vice leader ng Yin Yang Gang, dumating din. Sa pagkakataong ito, talagang malaki ang laro. Pusta ako kay Yeming. 150,000 martial ancestor coins. Pusta ako kay Yeming. 50,000 martial ancestor coins. Leader Murong, napakagalante mong magbigay ng maraming pera sa amin. Nakakahiya naman. Oh, hindi kaya, naniniwala ka talagang mananalo si Yeming? Bakit hindi mananalo? Ang tao ng aking Yin Yang Gang, ang manalo sa tao ng iyong Black Dragon Gang, hindi ba't natural lamang iyon? Ha, noon, nag-aalala pa akong masyadong maliit ang tubo, walang gaanong kikitain. Hindi ko inaasahan, may dumating para magbigay ng pera. Ang leader ng Yin Yang Gang, gaya nga ng sabi sa alamat, walang laman ang dibdib at wala ring utak. Pusta kay Qin Shen. Pusta ako kay Qin Shen. Sinabing walang laman ang dibdib ko at wala pang utak. Lumabas ka rito. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Senior sister, huwag kang magalit. Ang sitwasyong ito ay hindi angkop para makipag-away. Haha, lahat tayo, kapayapaan ang maghahatid ng yaman. Kapayapaan ang maghahatid ng yaman. May gusto pa bang pumusta? Bilisan nyo na, lumaki na ang gulo. Academy Head, alin bang tornilyo ang lumuwag sa inyo? Bakit pumayag kayo sa ganitong hindi patas na life and death loiday? Ngayon, hindi na mapipigilan ang sitwasyon. Maaari na lamang umasa na mananalo si Yeming. TSK, TSK, TSK. Dahil sa desisyon ng hanggal mong iyan. Mamatay ka na lang sana mag-isa. Dinamay mo pa ang Yin Yang Gang, nawalan tuloy kami ng mukha. Pagod ka na bang mabuhay? Instructor, natatandaan kong ang life and death loiday ay walang anumang alituntunin, hindi ba? Tama ka. Anumang martial tool o peel ay maaaring gamitin. Sa huli, ito ay isang labang buhay at kamatayan. Binalewala ni Qin Shen si Yeming, equipment talisman. Ginamit ni Yeming ang lahat ng martial tools na binili niya noon. Pati ang mahalagang takip ng espada ay inilabas na. Lintik, ang pinakamababang grado ay 3rd grade martial tool. Ang yaman ng batang ito. Buong araw, umaasa sa paghampas sa martial masters. Isang set lang ng gamit na ito, anong laban pa? Kaya pala ito ang puhunan mo para maging mayabang. Kung isang pinakamababang antas na martial master lang, talagang mahihirapang sirain ang iyong mga depensa. Ngunit sa kasamaang palad, ang kaharap mo ay isang first level martial master. Ang pinakamataas na realm sa martial master. 300,000 Jin Giant Force Slash. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon si Yeming. Kumalansang ang mga martial tools sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Yeming sa loiday. Ang lakas ng taong ito. Sa mga martial masters, maituturing na ngang nasa mataas na antas. Sabi ni Beiming, ang grado ng martial tools ni Master, bagamat mataas, ang sariling realm ay masyadong mababa. Hindi magamit ang buong kapangyarihan. Ang mga protective martial tools ay hindi makakatagal ng matagal. Nasa inaasahan ko na iyan. At saka, hindi ko naman balak na makipagsabayan sa kanya. Isang katawan ng purong lakas. Magaling, ngunit walang silbi. Ang martial master at martial artist, sa pag-condense ng Yuan Qi, ay may pagkakaiba sa kalidad. Ang agwat ng Yuan Qi sa pagitan natin, ay parang pagkakaiba ng magaspang at pinong bakal.
Kung hindi dahil sa mga protective martial tools mo, ngayon, hindi ka man patay, baldado ka na. Ang dami mong sinasabi. Martial Monarch Coins. Nakakatawa. Gusto mong gamitin ang Martial Monarch Coins para patayin ako. Mukhang hindi gumagana ng maayos ang utak mo. Ano? Ano? Walang tigil na naghagis si Yeming ng Martial Monarch Coins. Tingnan mo ako, huhuberin kita ng buo. Para malaman mo, kapag wala kang martial tools, wala kang kwenta. Ha? Baliw na ba si Yeming? Nag-iisip siyang gamitin ang Martial Monarch Coins para talunin ang isang first-level Martial Master. Kung patag ang atake, baka sakali, may kaunting tsansa pa. Ang direktang pag-atake ng ganito, hindi ba tanga? Huwag nang sabihing Martial Master. Kahit isang martial artist na marunong ng kaunting ordinaryong step technique ay madaling makakailag. Ang protective martial tools ng batang ito, hindi na makakatagal pa ng ilang beses. Hindi maganda ang sitwasyon. Academy Head, kayo rin naman ay nalilito. Bakit pumayag kayo sa ganitong bagay? Ang pagpatay sa isang henyo, gaano kalaking kawalan iyon para sa akademya, hindi ba? Maaari akong kumilos kapag nasa pinakadelikadong sandali siya, iligtas ang kanyang buhay. Bagamat masisira nito ang mga alituntunin, ngunit ang kanyang talento ay karapat-dapat para gawin ko ito. Hindi na kailangan. Anumang henyo, na nais maging isang dakilang nilalang sa isang rehiyon, ang paghamon na lumalagpas sa antas ay kinakailangan. Hindi maaaring wala, kung mamamatay siya rito, nagpapatunay lamang na hanggang doon lang siya. At saka, ang batang ito ay tuso. Sinasadyang magpakita na mas mahina kaysa sa kalaban. Si Qin Shen, nahulog na sa kanyang patibong. Habang umiiwas si Qin Shen sa mga atake ni Yeming, lumalapit din siya. HMPH. Talagang madulas. Sumigaw si Qin Shen, nagpakawala ng Black Dragon Annihilation Slash. Habang si Yeming naman ay gumamit ng instant step. Naghiyawan ang mga manunood. Delikado. Diyos ko. Patuloy na umatake si Qin Shen, nasaan na ang iyong kayabangan kanina? Bakit lagi ka nalang umiiwas? Kahit espada ko, hindi mo nangangahas na salagin. Sa ganitong antas lang, saan ka kumuha ng lakas ng loob para hamanin ako ng life and death Lloyday? Mamatay ka na para sa akin. Ang anino ni Yeming ay nahiwa sa dalawa. Ilusyon. Sa sandaling ito, lumitaw si Yeming bilang 5 anyo. Anong demonyo ito? Movement technique, step technique, illusion, martial technique, kailanman ay hindi ko pa narinig. 5 Yeming. Kaya pala natutunan ng batang ito ang Azure Dragon Steps ng ganoon kabilis. At binaliwala pa ang mga secret manuals sa Library Pavilion. Lumalabas na may dala siyang malalim na martial technique. Ang kahusayan ng step technique na ito, mas malalim pa ng isang antas kaysa sa Azure Dragon Steps. Tingnan ninyo, ang mga ilusyon ni Yeming, kasama ang tunay na katawan, gumagalaw na. Magsisimula na siyang gumanti. Hindi kaya, ito na ang kanyang huling alas. Ito, sa itsura nito, hindi ito pangkaraniwan. Baka sakali, talagang may kakayahan siyang lumaban sa isang first-level martial master. Ang mga anyo ni Yeming ay sabay-sabay na kinuyam ang Martial Monarch Coins sa pagitan ng 2 daliri. Buong araw pa rin, Martial Monarch Coins pa rin ang ginagamit. Madaling nakailag si Qin Shen, akala ko kung anong alas ang tinatago mo. Hindi ko inaasahan, ito lang pala. Yamang ganyan kakaasa sa Martial Monarch Coins, kung gayon, tutulungan kitang makita ang katotohanan. Sa tingin mo ba talaga, matatakot ako sa Martial Monarch Coins? 5 Martial Monarch Coins ang pinutol ni Qin Shen sa 2. Nanay ko, ito ang unang pagkakataon na nakakita akong Martial Monarch Coin na nasira. Masyadong malaki ang agwat ng kanilang realm. Kung pareho silang martial masters, kahit bigyan mo pa si Qin Shen ng 10 lakas ng loob, hindi siya mangangahas na sirain ang Martial Monarch Coin. Wala nang dapat panoorin pa. Talo na si Yeming. Maghanda na kayong pulutin ang kanyang bangkay. Teka, kakaiba. Bakit pagbagsak sa lupa, mayroon pa ring isang buong Martial Monarch Coin? Siguro si Yeming, pansamantalang nagmadali, hindi nag-ingat, naghagis ng 2 piraso. Ngunit isa lang ang ginamitan ng Yuan Chi para paandarin.
Yung isa pang natira, natural na nahulog na parang ordinaryong pera lang. Ganoon ba? Kung gayon, ang dami naman niyang pagkakamali. Ang dami ring nahulog. Naglaro na ng matagal, nakakasawa na rin. Oras na para ipakita ko sa iyo kung gaano kalaki talaga ang agwat nating dalawa. Tama ka, dapat nang ang matapos. Gamit ang aking Dragon Scale Armor Sword bilang pundasyon. Ang mga Martial Monarch Coins bilang mga mata. Ang mga Martial Monarch Coins na nakakalat sa lupa ay biglang lumipad. Nagtipon sa ilalim ng dulo ng espada ni Yeming. Buksan ang array. Isang array formation ang nabuo. Anong klaseng demonyong bagay iyan? Mukhang Spirit Gathering Array. Ngunit hindi ba't ang Spirit Gathering Array ay para lamang sa mga halaman, nagtitipon ng spiritual energy para pabilisin ang paglago? Huwag mong sabihing pati espada ay halaman din. Hindi ito Spirit Gathering Array. Ito ay batay sa ebolusyon ng Spirit Gathering Array, na dados na Yuan Gathering Array. Bagamat magkatulad ang prinsipyo ng dalawa, magkaiba ang epekto. Ang Yuan Gathering Array ay pangunahing nagpapapasok ng panlabas na Yuan Qi sa loob ng katawan, umaagos ayon sa istruktura ng mga meridian, kaya nakakamit ang mas mabilis na layunin ng bilis ng cultivation. Ngunit itong Yuan Gathering Array ni Yeming, malinaw na may pagbabago. Para ipakita ang epekto ng pagpapasok ng Yuan Qi mula sa Martial Monarch Coins sa espada. Madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. At saka, in-apply pa ito ni Yeming sa tunay na laban. Ang ganitong kahusayan sa array formation, masasabing pambihira. Haha, ang ganitong klaseng larong array formation, hindi ko talaga maintindihan. Sa madaling salita, mukhang napakalakas. Ayos na iyon. Tapos na ang laban. Si Qin Shen, paanong maiisip na ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang third-grade martial artist, kundi isa ring array formation expert. Array formation. Ito, imposible. Malinaw na nakikipaglaban siya sa akin. Tapos nag-set up pa ng array. Isang martial artist lamang, paanong magagawa niya ang mga bagay na ito? Hindi ako naniniwala, tiyak na peke lang ito. Ikaw na masamang tao na walang martial ethics. Marami pang bagay na hindi mo maiisip. Sayang nga lang, wala ka ng pagkakataong makita pa. Hindi pa tapos. Mayroon akong Ice Vigor Pill. Mayroon pa akong malaking killing technique. Kahit atakihin mo ako, walang silbi. Chaos Arithmetic Scripture, Dados. Two Forms Sword Art, Spirit Gathering Array. Lahat, integrate. Earth Vein Primal Strike. Ang atake ng espada ni Yeming ay palm unit sa hangin, lumilipad patungo sa kanya. Lintek. Tapos na ako, guro. Ginamit ni Qin Shen ang 5-linked whip para samalag. Hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko. Hindi ako papayag. Mga sigawan ang maririnig. Ang atake ng espada ni Yeming ay humiwa sa buong lupa sa harapan. Malinaw na talo na si Qin Shen. Imposible. Nagbibiro ka ba? Isang first-level martial master, malinaw na natalo ng isang third-grade martial artist. Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Delikado. Muntik nang mamatay. Namatay na si Qin Shen. Panalo si Yeming. Ayon sa mga alituntunin, si Yeming ay gagantimpalaan ng 1,000,000 martial ancestor coins. Lintek. Sa anong dahilan? Paanong nanalo ang isang third-grade martial artist sa isang first-level martial master? Si Qin Shen, yung gagong iyon, talagang natalo. Hindi ko matanggap. Bayaran mo ako. Bilisan mo, bayaran mo si Lolo. Ang pera ko. Martial Ancestor Coins. Lahat nawala. Ang batang ito, ay talagang isang demonyo. Nagpanggap na gumagamit ng Martial Monarch Coins para umatake. Sa katunayan, nagse-set up siya ng array. Sa bawat atake niya, hindi isang piraso ang inihahagis niya, kundi 2. At ang pangalawang Martial Monarch Coin ay nakatago sa loob ng una. Ang lugar kung saan inilalabas ang Yuan Qi. Mula pa sa simula, ang kanyang layunin ay hindi para tamaan ng Martial Monarch Coin, kundi para ang pangalawang Martial Monarch Coin ay bumagsak sa tamang posisyon ng array. Ito nga ang susi sa pagkapanalo at pagkatalo. Ngunit mas mahalaga pa, si Yeming, mula pa sa simula, ay nagpanggap na mahina para maliitin siya ni Qin Shen.
Malinaw na sa kanyang kahusayan sa array formation, maaari siyang gumamit ng maliliit na killing arrays para bahagyang mabawi ang sitwasyon. Ngunit hindi niya ginawa. Ang dahilan ay napakasimple. Gusto niyang itago ang kanyang kakayahan sa array formation. Para sa mahalagang sandali, isang tiyak na pagpatay. Na si Qin Shen, ang kanyang alas ay hindi pa nagagamit, ay namatay na. Ang ganitong paghatol, kasama ang kakayahang kontrolin ang takbo ng laban, kung walang malawak na karanasan sa mga labang buhay at kamatayan, hindi ito magagawa. Tumayo na ang Academy Head. Sa hinaharap, kung wala nang mapapanood, sabihin ninyo kay Old Man Leon na papuntahin niya ulit si Yeming sa Legendary Stonewall. At saka, ibigay mo kay Yeming ang Martial Ancestor Coins. Opo. Sa wakas, nanalo rin. Hahaha, yumaman na. Alam ko nang ang hindi matatalo si boss. Noong nasira ang Martial Monarch Coins ni Yeming, halata namang takot ka na at hindi makapagsalita. Linisin mo sandali, Terra na. Dapat na tayong bumalik sa Martial Master Area natin. Sige na, munting sister-in-law. Anong sabi mo? Munting sister-in-law. Pati munting sister-in-law. Hehe, narinig ko kay boss na may kapareha na raw siya. Kaya, ikaw ay maaari lamang tawaging munting. HMPH. Sinong gustong maging kapareha niya? Magkaibigan lang naman kami. TSK. TSK. Hindi ko inaasahan, natalo niya si Qin Shen. Isang napakagaling na bata, bagamat natalo ako ng 80,000 Martial Ancestor Coins, ngunit mabuti na lang, mababawi ko ito mula sa Yin Yang Gang. Ang Life and Death Loidai. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang Academy Competition. Ngunit dahil sa laban ni Yeming na iyon na masyadong matindi, ang mga ordinaryong laban ay nagmistulang walang interes para sa mga mag-aaral. Bagamat turno na ni Yeming na lumaban, ang kanyang mga kalaban ay sunod-sunod na sumuko. Madaling nakuha ni Yeming ang unang pwesto.